Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So, dalawang pag-uusapan natin topic. Una ito, no, tong kay Kim Chiu na nagtitrending. Yung IV of Spades daw. Pero Four of Spades yun. Hindi ko rin kasi kilala tong banda na to eh. Wala rin akong alam na kanta nila. Pero nagva-viral ito tong ano. Sorry ha sa mga fans nito. Wala rin kasi akong alam talaga. Pero ito kasi yung issue. Nagkamali ng pronunciation si Kim Chiu sa Four of Spades. Ang sabi niya, 'di ba? Ang ano kasi ng Four of Spades, yung Roman numeral, tama ba ako? I tsaka V. Kaya ang pagtawag ni Kim Chiu sa Four of Spades ay IV of Spades. Ito 'yon. Ang cute nyo. Tsaka, congratulations, Ivy of Spades. Palakpakan na. Santone. Walang nag-correct sa kanya nun eh. Then, nagkaroon ng problem sa, di ba, sa mga fans ng Four of Spades. Kasi pag mga ganyan, big deal yan sa mga fans eh. Di ba? Parang sa mga fans kasi, parang nadidisrespect yung idol nila pag hindi mo kilala or ano, naiintindihan ko naman yun. Tapos, ito, no, parang gumanti siya. Parang apektado siya doon sa pambabash eh. Kasi merong mga dito, yung mga post na parang nakikipag-anuhan siya, nakikipagsagutan siya. Sabi gano'n, let me just clear this out bilang mahilig ata tong account na to. Sa clout. Honest mistake, di ko talaga sila kilala. Kung naitama ko yung pangalan nila, may nagbago ba? Mababalik ba sa atin yung ninakaw na tax natin? I think there is much more problem in the Philippines now than this namas. Ano to? Basta ganon. Marami na siya sinabi. This will be the last time I answer this. Right now, there are far bigger problems in our country and even in our own lives than nitpicking on small things like this. Ako nga, my surname is often misspelled as Chewy instead of Chew. Pero never ko naman pinalalaki o ginagawang issue. Ang hirap sa iba, instead of lifting each other's up, we pull another down. Crab mentality. Kaya walang pinagbago ang Pilipinas. Sana mas piliin na lang natin magtulungan para sa ikaw-unlad ng lahat. Mas kailangan ng bansa natin ang boses mo doon sa tunay na laban, sa tunay na problema. Di ba? Sa tunay na kalaban, pare-pareho tayo lumalaban sa buhay, patas, be considerate, be kind. Yun ang sabi niya. Then may isa pang video dito na lumutang na talagang affected si Kim Chiu. Sabi dito. Malabi mo, parapakan natin, Noe and Jezza! Ayan na, tama yung pagkakabigkas ko ng pangalan. Baka magkamali na naman, may mga perfect talaga mga tao dyan. Yes, let's just be happy. Easy lang. Halatang ano siya no? Nabubwisit siya doon sa nangyari. Perfect, alam mo kasi si God lang yung perfect eh. Alam mo yon, no one's perfect. Yes, only keep it up. Tawa, talaga. Ito na, mga kasama nyo din si Jezza and Noe sa online world with our Hindi siya makamove on eh, no? Sila ang inyong online support group. Eris. Mali na naman sinabi mo. Ano? Bakit? Ano sabi mo? Ano mo, Noe? Okay lang yun kasi nobody's perfect, di ba? Tama, Noe. Tama. Yes, tama yun. Mag-Noe ka. Noe po. Tatanda mo lang, Kimi, nobody's perfect. New bodies perfect. Si Albert, kasama niyo po sa Stress siya eh, no? Dahil doon sa... Zaya and Wise. Ayan ha, tama din po yung pagkakabigkas ko ng pangalan. Laging tama. Ako din po, Kim Chiu. Hello, Kim Chiu. Hindi pa rin nagpapatinag ang ating Japan Prize sa laro-laro pick. Sino kayo makapag-uwi ng tumatigiting-ting na? Mali sinabi mo, Bong. Mali yun. I-correct Paano? mo. Yun, nagpakita. I-correct mo. Tama yun. Di Noe po. Tumatigiting. So, yun ano. Ang sa akin naman,
Yung totoo naman yun na hindi na dapat binibig deal yung mga ganun. Kaya lang, Ma'am Kim Chu, si Vice Ganda, nakasama mo dyan, di ba? Kasi parang nakakahipokrito kasi ito eh. Kasi si Vice Ganda lahat kasi ginagawang katatawanan. Kahit na mga simpleng bagay. Ba't pag yung ano mo, yung kasamahan mo dyan, pwede? Sometimes nga insulto na nga yung pinagtatawanan. Normal na tao lang yon. Yung pinagtatawanan ni Vice Ganda, nagiging katatawanan. Sa tingin mo ba, pag yung normal na tao nilait-lait niya dyan sa programa nyo, pag uwi nun, tatatak yun doon sa mga kasamahan niya doon sa lugar nila eh. Na napanood si Vice Ganda mismo, bumanat sa kanya. Buti nga ikaw, hindi naman kilala yung mga bumabanat sa'yo. Kung tutuusin, ito, hindi mo na dapat pinansin ito eh. No? Kasi nakakahipokrito talaga na sensitive ka dyan, pero yung ginagawa ng kaibigan mo doon sa programa nyo, minsan tumitira pa nga ng ibang tao yun eh. Naalala kong tinira niya si Nancy Binay nun dati. Mga ano din, hindi rin lang naman pinapansin. Hindi siya pinapansin. May mga ano din si Vice Ganda na pronunciation na hindi rin naman big deal. Kahit si Ann Curtis, di ba? Hindi naman big deal. Masyado ka namang knowing na yung program nyo ay puro biruan yun. Di ba? Ewan ko ba? Hindi ko, pag si Ann Curtis ang nasalang sa ganyan, hindi naman ganyan eh. Ano nyo yan eh, parang game nyo yung ganyan eh, yung pagtawanan ang lahat, tapos ikaw mapipikon ka. Yes, kung sa akin mangyari yun, tapos yung paulit-ulit hindi nagginawang big deal, nakakabwisit naman talaga. Pero kung halimbawa nasa mundo kami ng kakulitan, yung ganyan, tapos pagtawanan yung I don't think na wala akong karapatan sumama ang loob dun. Kasi ginagawa din namin sa ibang tao yun eh. Diba? So, ang pwede niyan, kayo lang ang magtatawa-tawa doon sa mga tao. Si kaibigang Vice Ganda mo lang ang pwedeng Maraming beses na yun, alam ko pronunciation, pinagtatawanan niya rin. Pagka, ultimong gesture nung mga pumupunta dyan sa inyo. Ang malupit nga, Vice Ganda, itsura, pinagtatawanan eh. Hindi naman pagkakamali yung itsura eh. Diba? Kahit yung mga guest nyo dyan, pinagtatawanan nyo yun eh. Tapos, yung pronunciation mo na talagang nagkamali ka, I mean, di ba? Wala din naman perfectong tao na itsura eh. Di ba? Anyway, hindi, sa akin lang, agree naman ako sa'yo doon na mali namang pagtawanan ka dahil lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto lahat. Di ba? Kaya lang double standard. Anyway, move on. Next, ito naman, yung regarding sa BDO din ang gamit ko eh. BDO din ang account ko eh. Yung billions ko nakadeposit sa BDO eh. Alam nyo bang kontraktor ako? Hindi ko lang sinasabi dito. Kontraktor ang negosyo ko. Play natin to. Ilang araw ko na nakikita to eh. Ito issue sa BDO eh. To Banco de Oro or BDO, FU. Pinaghirapan ko tong perang to. And that's it. It's all gone. I'm creating this video because I just got hacked today. I don't know how. Wala akong na-receive na OTP. Nagulat na lang ako right after my live. Nawala ng pera yung 3 accounts ko sa BDO. Literal guys, I'm gonna show it to you right now via green screen. Ano na lang natira sa akin. Guys. Ay? Literally lang pera ko. Ito nakita nyo kaya Alonzo pang surgery niya dapat yan.
Hindi, inable pang bayad ko sa mga sewers, sa Simot, sa tela. Wala, 48 pesos na lang. So I called BDO right away. How did I find out? Because right after my live, bumaba ako sa tita ko, yung accountant ko. Sabi ko, tita, tara bayad na tayo sa utang para ma-set aside ko na yung pera para sa surgery ni Alonzo dahil we had a good week. And then pagbukas ko, yan yung nakita ko. And then nagtatanso, tumawag kami sa BDO. Wala silang kwenta. Like, wala talaga. Totoo yan. Sa totoo lang, sorry ha, kasi sa BDO din ako eh. Alam mo, naranasan ko sa BDO, yung sa ATM nila, nag-withdraw ako, walang lumabas. So, ang ginawa ko, nataranta na ako doon, syempre. Magkano yung winidraw ko noon, di ba? Mga 20,000 din yon. Walang lumabas doon sa ATM. Pero ano naman yon, kung talagang wala lumabas, ganito gawin nyo, no? Pag walang lumabas, dapat huwag kayo magpanik. Nagpanik ako noon eh. Tingnan nyo yung dispenser ng kasi sometimes, dati noon, I don't know kung na-address na nila yung issue. Dati noon, may modus na may iniiwang clip dun sa labasan ng pera eh. Na pag walang lumabas na pera sa'yo, yung mga magnanakaw, kukunin yung clip na yon, dun may iipit yung mga pera. I don't know kung na-address na nila yon, yung issue na yun dati. Kasi ganun yung modus dati eh. Pero ngayon, pag nangyayari pala talaga yon, na walang lumalabas na pera, nakumpara ko eh. Dati, ako, Metrobank ako. Tapos, lumipat ako ng BDO kasi nga, convenience sa BDO kahit na weekends, may bangko sila. At saka, yun ang marami dito sa, SM Valenzuela. Sa SM kasi, BDO, di ba? So, ganoon nangyari. Walang lumabas dun sa ATM. Nangyari na rin sa akin sa sa Metrobank dati. Nangyari na yon, pero once lang yata. Sa BDO twice eh. Sa Metrobank kasi, nung hindi lumabas yung pera ko nun, tumawag ako na, may withdrawal po, pero nalalaman talaga nila na walang lumalabas. Tapos, ura-urada, after kong tumawag, tinignan ko yung online banking ko, nandun na uli yung pera. 'Di ba? Ganun kabilis sa Metrobank. Pero sa BDO, nataranta ako sa BDO noon. Tumawag ka walang lumabas tawag ka sa hotline nila. Wala pong lumabas. Ay, i-check pa po namin at may investigation. Putang ina, paano naging kasalanan ko yung parang yung pera ko kukunin ko. Tapos paghihintay mo ko ng 4 working days, hindi mo magagawa ng Kasi marami pong marami pong proseso, etc. But yung Metrobank, sabi kong gano'n, nagagawa nila. Talagang hindi ako makatulog nun. Kahit pa sabihin mong 20,000 lang yun, maliit lang sa iba yun, pero marami na akong magagawa doon. Mapapadalhan ko na nanay ko noon. Makakakain ako na sa labas noon, di ba? I mean, hindi biro yung 20,000. Kaya noon talagang basura sila, hindi nila agad ma-determine yung noon time na nangyari yon. Kaya yun ang tumatak sa akin sa BDO eh. Kaya nga nag-iisip ako kung lilipat uli ako ng Metrobank or BPI, ano ba maganda? Kasi sa BDO talaga na supposed to be, dahil isa sila sa biggest, no? Dapat sila yung advance sa ganyan eh. Pero hindi talaga eh. Ako yung ewan ko kung na-experience nyo rin yung wala lumalabas sa ATM. Sa akin, 2 lang beses na nangyari eh. O baka 3 pa nga yata eh. Yung tapos every time, tapos ang hirap pang makatawag dyan. Ang hirap pa. O dahil marami silang sige, pagbibigyan ko na yun, yung hirap makapasok sa hotline nila kasi baka marami silang kliyente, di ba? Pero yung action nila, tapos ito pa ha, hindi mo pa malalamang ayos na
na yung ano mo hangga't hindi ka uli tatawag. Kasi supposed to be kung 4 working days. Okay, 'di ba? Na-report mo na, checkin mo 'yung. But 5 days na hindi pa bumabalik. So tatawag na naman uli ako. Ay, okay na po pala sir, ito ano na namin. No. Hindi nila automatic kailangan tumawag ka pa uli. Ano ba naman 'yan, yung service ng BDO na 'yan? Go. And then sinabi nila sa akin na hack daw ako dahil sa QR code. So what are you trying to say, BDO, that anyone, if you will sell like me as a business owner sa lahat na may QR code? No, na parang ang ibig sabihin hindi kayo secured. 'Di ba? Hindi kayo secured, ibig sabihin, ganon. Pwede sila ma-hack dahil sa QR code. Ano yung sistema na yun? Sobrang sakit lang kasi pinag-hirap. Kaya kasi live seller yata si ma'am nakita ko yung profile nito Kaya sa mga dyan, sa mga live selling, gumawa kayo ng GCash nyo, dun kayo magpabayad sa GCash. Wag sa wag yung, dati uso yun nung nagbabuy and sell ako ng mga laruan dati. Dati bank account ang binibigay ko para diretso deposit na. Pag na-deposit, withdraw, di ba? Dapat meron kayong isang paglalagyan muna ng pera bago i-transfer sa BDO. Dapat meron kayong isang account pa. Na yung mismong, mismong account number nyo, hindi nyo dapat binibigay unless trusted na yung magdi-deposit. 'Di ba? Pero pagka yung katulad niya live selling, marami nakakita, GCash na lang. At kada pag kami nagbabayad sa GCash, deposit agad sa bank. Kaya lang may charge yun kesa naman magkaroon ng ganyan uli na problema, di ba? Naman ko yun. Video naman. Anong klase? So anyone can just hack. And here is the funny part naman. pa. Sinabi daw nila, nag-access daw ako ng link, nag-access ako ng video OTP. Paano? I was with Alonzo the whole afternoon. We were at Robinson's Antipolo. We were riding the train. We were at Tom's World. I didn't even use my phone. The transaction happened at 12:59 p.m. I did not receive any OTP. And here's the worst part. Ang isang online transaction, ang maximum lang yan is 50 to 100k pesos per day. Pero ito nila 184. Lahat yun para sa surgery ni Alonzo. Oo nga. Di ba? Alam ko may limit yan Alam ko pagka yung BIP, hindi BIP ang tawag. May tawag dun Ang maximum ay 100k. Pero pagka hampas lupa ka lang, katulad doon sa akin, daily ay 50 yata. Correct me if I'm wrong. 50 ba o 25? Pero pagka, yun nga, yung mga malulupitang account, 100k Can you imagine what Pag naman, let's say, biglaan pag bibili ka, let's say, nung bumili ako ng motor, hindi agad-agad ma-withdraw ng ganun-ganon. Isang manager's check. Bibili ka ng manager's check. Good as cash yung manager's check Pag gusto mong biglaan. 184,000 or rather 89, pa 200k na. 200k, one chance, like multiple transactions, hindi man lang nag-alert si BDO, wala man lang na stinop kasi it's new to the account for me to like transfer that much. Like 50k, wait, pakita ko sa inyo. Ganyan, sunod-sunod, ayan 12:59 today, I was with Alonzo. May proof ako, may grabe nasa train kami, sumasakay kami sa train around Robinson's Antipolo, and they told me that I accessed it. How? That's the worst part pa, 3 accounts nakuha nila. Paano, diba? My numbers are not linked, or alam mo yun, di ko alam. Sobrang, yung security ko, password ko, sobrang... Baka na-clone yung SIM mo. Kasi kadalasan, diba, ang access niya sa SIM, yung number ng SIM. Double check ko, wala akong na-receive kahit anong OTP, not even an email, not even anything. Kaya lang, kung na-clone man yung SIM card mo, dapat makaka-receive ka pa rin ng OTP nun.
'Diba? Weirdo nga naman yun na wala kang ma-receive. Tapos sinabihan pa nila ako, yung customer service ng BDO, na bakit hindi man lang daw ako nag-react sa BDO alert. Sa akin lang, ano ba, hindi ko naman tinitignan yung notification ko. I was with my son, malay ko ba? So may nagte-text man dyan. Bakit ko papansinin? Wala naman ako ginawang transactions. Usually, Oo nga naman. oh, you have to pay this, you have to pay that. For me, I didn't care because I wasn't due for anything or I didn't even make any transactions. Can't you imagine? One day, anong klaseng security system meron kayo, BDO? One day, 189,000? Oh God, pinaghirapan ko yun. Actually, may iba pang issue dyan sa BDO eh. Nakalimutan ko na. Pero hindi lang ito, may ibang issue pa dito eh. Yung parang nababawasan daw di umano yung account mo. Pero hindi pa confirm yun. Nabasa ko na yung before. Yung paunti-unti, nababawasan yung mo. Hello, the surgery is due this weekend. Hindi ko alam. And then they said 5 days pa daw maghihintay and there's no assurance. Oo, tama. 5 days. Or sa akin, 4 working days eh. 5 days siguro kasama ang weekend. Pag weekend, walang Diba? Totoo yun. OTP required. Wala nga ako na-receive na OTP. Obviously naman eh. Paano ko gagawin yun? Diba? 5 days. Ako kanina, nakasakay zoo ako. Ang sakit lang, can you imagine? Yan lang pera ko. Yan na lang. I don't know. Like, yan na lang pera ko. Sakit. Tapos si Alonzo pa. I know I have to move forward and fight. Pero alam mo yung inisip mo na parang paano na bukas? Paano na to? Paano na? Unfair, sa mga nagnakaw, no? Pero alam ko matitrace nila yun eh. Kung may bank transfer na nangyari, matitrace ng video ko saan napunta. Diba? I'm due to buy Alonzo's milk medicines tomorrow. May therapy siya sa Wednesday. Ganun to find out 98. Tapos pag nahuli yung magnanakaw, no? Tapos sasabihin na naman ng mga bobong netizen, pag yung mga yung mga mayayaman hindi nakukulong, pag yung mga mahihirap. Ano gusto mong gawin natin? Hindi muna makulong yun, hanggang din nakukulong yung mga mayayaman. Pesos lang meron ka. Tapos yung inipo mo pang surgery ni Zoe for months, it's all gone. So, repetitive na ito, no? Then, siguro, nakapag-report na siya. So, ito yung update, no? So, I filed already for dispute letter sa branch. Okay na. Will be going to BSP. Matrabaho, no? Help me to file so that I don't have to go. So ang nakakatakot dito, paano kung hindi ka influencer? Buti ito influencer ito eh. Paano yung iba na ganyan ang nangyari? Wala na lang? Authorization letter lahat, so okay na. Pero dito ako nagtataka kaya hindi ako nakatulog kagabi. Unang-una, when I had a clear mind around like 3-4 a.m. kanina, nakita ko, bakit pare-pareho yung transaction number? Okay? That's one. Pangalawa, sabi ng customer service that they can't help me track or take note of things dun sa mga transaction, then di daw nila makita. Pero isa dun, BDO account number. So, what I did is, since I filed a dispute sa branch, yung BDO branch, nagtanong ako, sabi ko, bakit hindi nyo pwede i-track or i-check man lang? Bank secrecy law. So, ganyan yung nangyari sa akin. Nung, di ba, may isang ghost hunter ako na iniimbestigahan kasi nagsumbong sa akin yung isa na piniperahan daw siya ng isang ghost hunter.
Now, meron akong transaction number. Actually sa BDO, sa GCash yata 'yon. Alam ko yung number. Now, tinatanong ko, yung transaction po ba na to ay valid? Valid po ba tong transaction na to? Hindi ko naman tinatanong kung nag-proceed ba yung basta valid ba yung ayon dito. Hindi nila ako masagot. Hindi po namin pwede sagutin yan kasi under yan ng bank secrecy law. Yun ang sinasabi. Kung saan napupunta yung pera. Kasi tinanong nila, sino po ba yung kasi sa ko to sa ate ko to, sabi ko ganun. Dapat po yung mismong yung magtatanong, yung nag-deposit. Kasi tatanungin pa yung security details nun anong birthday, anong address mo, di ba? Para ma-verify na ikaw talaga yon. Now, tinatanong ko, ang gusto ko lang kasi malaman kung yung mga transaction number ba na nakalagay doon ay valid ba. Ang lagi nilang sagot sa akin, bank secrecy law po, bawal po i-disclose Sabi ko, so meaning, totoo ito dahil hindi nyo ma-disclose dahil kung invento lang yung transaction number, sabihin nyo na wala po nagre-reflect sa amin. So meaning, kahit na hindi nila i-confirm, nakukonfirm pa rin the way sila magsalita. Diba? Kasi sabi sa akin, yung transaction po na yun, hindi po namin pwedeng i-disclose kung ano yung Kasi may una akong pinakita na transaction number Yun nga. Tapos tinatanong, ano po ba ang name nyo? Ibig sabihin, na-look up na nila yon yung transaction na yon. Ibig sabihin, valid. Tinatanong na nila ako ng security details Pero hindi ko masabi. Na yun? Kaya hindi nila masabi, bank secrecy law kasi yun. Diba? Kailangan nun court order para tamo ang ang toxic ng proseso. Pag kukunin mo, pera mo na nga yung kukunin mo. Ang dami pa nilang Sabi ko, bakit hindi nyo pwede i-track or i-check man lang? So, of course, ang sagot is Data Privacy Act. Di ba? Data Privacy, Bank Secrecy Law, ganun. So, napaisip ako na parang kung Data Privacy Act yung sinasabi mo, bakit si BDO, only tawag, only message, even mga agents tumatawag sa amin and says na may promo, may bagong credit card and hindi, kasi yun, ma'am. Yung mo kasi, yung data mo kasi, binigay mo kasi sa BDO yun Ibig sabihin, pag binigay mo na yung information mo, na-waive mo na yung karapatan mo pero yung binigay mo sa kanilang data ay hindi nila pwedeng ibigay sa iba. Pwede nilang gamitin yun na sa iyo lang. Nagigets yung ibig ko sabihin? Kasi ang argument ni ma'am, kung mayroong Data Privacy Act, bakit nyo ko pinapadalhan ng promo, bakit nyo pinapadalhan ng ganito? Kasi ibinigay mo yun doon sa nagpapadala sa iyo Di ba? Ibig sabihin, wini-wave mo na yung Ang hindi lang pwedeng gawin ni BDO, ibigay sa iba, yan details mo. Pero sometimes, yan nagdududa ako dyan Di ba? Huwag kayo mag-fill up ng yung namamara sa mall na aalukin kayo ng credit card. Huwag kayong pipirma doon. Kasi yung kapitbahay namin ganyan kung sino-sino na yung sa kanila, kung sino-sino na yung nagpadala sa kanila ng kung ano-anong mga promo dahil may pinilapan sila. Yung 'di ba, dahil yun minsan lalabas sa supermarket, hihingan ka ng number nung sa credit card, 'di ba? Yung kahit hindi ka nag-a-apply. Yun isa rin yun Yun talagang bawal. Kaya paano mo matitrace yun? Sino ang naalala mo pa ba kung sino yung agent na sa'yo? Pero kung ang magte-text ay yung pinagbigyan mo ng details mo, walang kaso yun. Binigay mo nga sa kanila yung details mo Diba? Magkakaroon lang ng kaso pagka
Binigay mo sa video yung details mo, tapos yung video ibibigay sa iba. Yung details mo. Video update. So, yan o. Tapos ito na yung nangyari. Okay guys, video update tayo. So, it's still under investigation and I'm happy because progress has been happening, which is great. But what I'm sad about is the statement that they released. Which I'm also confused kasi parang the statement inunahan or pre-empt niya yung investigation assuming what happened. Bayan. Investigation assuming what happened. Bakit ganon? Mahina ang signal. Wait lang ha. Pero nakalagay dito sa truth slap, dito, parang ang banat ng BDO, parang gaslighting eh. Ito yung sinabi content creator Jana Berenguer expressed sadness over BDO's official statement regarding her concern about money being taken from her bank accounts. I am happy because progress has been happening, which is great. But I am sad about is the statement that they released. Ano na ba ito? Update tayo. So, it's still under investigation and I'm happy because progress has been happening, which is great. But what I'm sad about is the statement that they released. Which I'm also confused kasi parang the statement inunahan or pre-empt niya yung investigation assuming what happened. If I was that person, that content creator that they're stating, it's just sad. Instead of being humble or being, how do I explain it? Like, to take care or serve your clients well. And by, saying that we will get through this. We're checking every security measure that we can help and improve so that matulungan at mastigil na to. None eh. Nag-gaslight pa. Diba? So, yeah. So, that's the update. Hoping Nag-gaslight. that I will be getting the investigation resolution or the result for me to know what to do next, how to protect myself in terms of my money. And moving forward, it's just a waiting game. So ito yung statement ng BDO. Sabi gano'n ng BDO. Wait lang ha, natin. BDO is aware of the reports of scam involving unauthorized transaction affecting of our clients. We are working closely with those affected to resolve their concerns while continuing strengthen measures that help keep our system safe and secure. Your security remains our priority. Fraudsters often use social engineering tactics such as fake links, calls, or messages to trick people into giving away confidential information. There are cases of familial fraud where someone known to the client misuses personal details, access accounts. To help protect your accounts, avoid clicking on links, refrain from sharing. So, saan yung ginaslight doon? Tingnan nga natin yung yung mismong BDO page. Wait lang ha. BDO. Mukhang puputaktihin sila ng mga netizen ah. BDO. Isa pa naman to sa mga may edit ba to? Wala naman. Ano sinasabi na influencer daw?
Sabi ganun neto, seems like the account holder ignored the transaction notification by the time it was conducted. And the latter part of the video, asking why there's no notification about the transaction that can prevent this from happening even there is. Hindi ang point kasi nung ang point kasi nung nabiktima, kasi halimbawa ito nangyayari kasi ang notification dito. 'Di ba? Nangyayari ang notification sa cellphone. Busy daw siya sa anak niya. So malamang hindi niya papakialaman to cellphone niya. Busy siya. Kaya kung may mag-text diyan sa cellphone niya, hindi niya papansinin 'yon. Hindi niyo siya pwedeng sisihin doon. Now, tapos nag-a-ask daw siya, bakit walang notification? Ibig sabihin niya, yung OTP, bakit walang OTP? Sana may nare-receive siyang OTP. Kung may nangyayaring ganon. Yun yung sinasabi niyang walang notification, walang OTP. Anyway, gaslighting ba ito? Grabe kung hindi pa influencer yun na parang hindi naman siya gaslighting. Anyway, so yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.